Isa din po ako sa mga taong hindi ko maintindihan kung ano ba ang naging kasalanan ko dito sa mundo. Dahil ako yung sobrang naapektuhan dahil sa ginawa ng aking mga magulang. Ayon sa kwento ni Aling Marie, napulot daw niya ako sa tabi ng basurahan. Sa katunayan, bagong panganak lang daw ako nun. At nagdadalawang isip daw siya nun kung kukunin niya ako or hindi. Kaya lang, parang may nagtulak daw sa kanya at hindi na niya namamalayan na karga na niya ako pauwi sa bahay niya. Mahirap ang buhay ni Aling Marie. Isa din siyang probinsyana na napadpad sa syudad. Nagkaroon daw siya ng karelasyon nun. Kaya lang, malupit daw ang taong yun. Kaya, naglayas siya. Wala daw siyang ibang mapuntahan nun. Kaya naman, humingi siya ng tulong sa mga tao dun. Isang may mabuting kalooban naman ang nagbigay sa kanya ng maliit na bahay. At dun na siya tumira hanggang umabot na siya sa edad na 50. Pangangalakal sa mga basura ang naging trabaho ni Aling Marie. At sa pamamagitan ng pangangalakal, nakakaraos naman siya sa araw-araw. Minsan naman, namamalimos siya. At pag may swerte, nakakarami naman si Aling Marie. Pero, minsan, umuwi siyang walang-wala. At ganun nga ang naging takbo ng buhay ni Aling Marie. At nung kinuha niya ako, tila ako daw yung naging swerte niya sa kanyang buhay. Dahil pagkasama niya akong namamalimos nun, marami ang nagbibigay sa kanya. Dahil ang sabi daw nila, naawa sila sa akin. Araw-araw, maraming tumutulong sa amin at nakaipon si Aling Marie ng pera. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, sobrang napakabilis ang paglipas ng mga araw. Hindi namamalayan na lumalaki na rin ako. At sa aking paglaki, dito na ako namulat sa sobrang hirap sa buhay. At dahil sa sobrang hirap ng mabuhay dito sa mundo, naawa ko kay Aling Marie, Miss Lady L. Kaya naman, naisipan kong tulungan siya. At sa pamamagitan ng pagtinda ng mga sampagita. Yan ang naisip kong paraan para matulungan siya. Noong una, hindi pumayag si Aling Marie dahil ang sabi niya, kawawa daw ako. Pero sa kagustuhan kong matulungan siya, nagpumilit pa rin ako. Tumakas ako nun at pumunta ako sa mga gumagawa ng mga sampagita. Sinabi ko sa kanila na gusto ko ding magtinda. Tuwang-tuwa ang mga gumagawa nun ng mga sampagita dahil siguradong marami daw ang bibili. Hindi naman sa ipinagmamayabang. Maitsura ko, makinis ang kutis, matangos ang ilong ko, at mahaba ang unat at maitim kong buhok. Rapunzel ang tawag nila sa akin noon dahil sa aking buhok. Sa katunayan, maraming nainggit dahil ako lang ang may buhok na ganon sa aming lugar. Yung unang araw na pagtinda ko ng mga sampagita, nasundan pa yun ng maraming beses. At nakapagtapos ako ng elementarya dahil sa sampagita at sa mga tulong ni Aling Marie. Nung nakapagtapos na ako ng elementarya, nagsumikap pa rin kami. Nag-ipon kami ng pera para sa sekondarya. At dahil sa sipag at tiyaga namin ni Aling Marie, nakaipon naman kami ng pera para sa pag-aaral ko sa high school. Kaya lang, Miss Lady L,
hindi madali ang lahat dahil marami na yung mga gastusin. At dito na ako nakaisip ng ibang paraan para magkaroon ng pera. Maitsura ako. Maganda ang hubog ng aking katawan. At dahil sa kagustuhan kong makapagtapos sa aking pag-aaral, ginamit ko ang katawan ko. Yung unang naging customer ko nun, yung teacher namin sa MAPE. Nagkataon nun na nasa banyo ako at ako na lang ang naiwan sa classroom. Kakatapos lang namin gawin ang isang activity sa playground. Kaya basang-basa yung damit ko. At yun, nagbihis muna ako at ang hindi ko inaasahan. Nung natanggal ko ng damit ko, sakto naman na bumukas ang pintuan sa banyo. Nagulat ako noon, Miss Lady L, at hindi ko agad natakpan ang aking harapan. Kung nagulat man ako, nagulat din si Sir. At hindi siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Kung hindi pa tumunog ang cellphone ni Sir, hindi pa ito gumalaw. Kaya lang, hindi naman niya kinuha ang cellphone niya para kausapin sana ang tumatawag. Sa akin nakatingin ang mga mata nitong halatang sabik na sabik. At habang nakatingin ang mga mata ni Sir sa akin, dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan niya ang dalawang kamay ko. Umatras ako, sabay sabing, "Sir, ano ang ibig sabihin nito?" ang tanong ko sa kanya. At sa aking katanungan na yun, sumagot naman siya at ang sabi niya, "Huwag ka nang magtanong. Hayaan mo na ako sa gagawin ko sa iyo. At pangako, pagkatapos nito, bibigyan kita ng pera." Ang sagot naman niya. Nung time na yon, hindi na ako nakasagot pa dahil malikot na siya. Bigla niyang hinawakan ang aking harapan at walang pasabing hinalikan niya ang mga ito. Tinulak ko ang ulo niya at pinipilit kong lumabas sa banyo. Kaya lang, malakas si Sir. At pakiramdam ko, lalo lang itong naging agresibo. Tinulak niya ako ng dahan-dahan hanggang sa hindi na ako makagalaw dahil semento na ang nasa aking likuran. Ayaw kong gumawa ng anumang gulo dahil sa ginagawa ni Sir. Kaya, pinaubaya ko na ang katawan ko sa kanya. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na maganap sa buhay ko. Kaya naman, sobrang sakit at hirap na hirap ako. Pagkatapos noon, may perang binigay si Sir. At nung nakita ko ang pera, natuwa ako noon. At parang nawala ang sakit na aking nararamdaman. Nung time na yon, umuwi ako na gusot ang damit ko at magulo ang buhok ko. Laking pasasalamat ko na lang dahil wala si Aling Marie sa bahay niya. Agad kong inayos ang sarili ko para hindi mahalata ni Aling Marie ang nangyari sa akin. Kinabukasan, nakita kong masaya si Sir. At ang sabi niya sa akin, sasama daw ako sa kanya pag-uwian na mamayang hapon. Nakaramdam ako ng takot dahil sa sinabi niya. At ang unang tinanong ko sa kanya, "Sir, nasaan po ang asawa mo?" ang tanong ko. "Huwag kang mag-alala, wala ang asawa ko. May seminar sila sa bayan at 1 linggo siya doon. Kaya, yung 1 linggo na yun, gusto ko, ikaw ang kasama ko. Maliwanag ba?" ang sabi niya. "Opo, maliwanag po," ang sagot ko naman. Naging lihim na nga yung ugnayan namin ni Sir. At malaki yung naitulong niya sa aking pag-aaral. Nakapagtapos nga ako ng high school dahil sa mga perang binibigay ni Sir. Wala na kasi akong magagawa nun.
kung hindi ako kakapit sa patalim habang buhay akong magtitinda ng mga sampagita o di naman kaya mangangalakal sa mga basurahan. Alam mo, Miss Lady L, kahit sobrang awang-awa na ako nun sa aking sarili dahil sa aking ginagawa, wala naman akong magagawa. Sa katunayan, nasubukan kong maging tatluhan. Oo, 3 kami sa kama. May kabit din si Sir na lingid sa kaalaman ng kanyang asawa. Bale, yung kabit ni Sir at ako at si Sir, 3 kami sa kama. Nasubukan ko yung mga ganun. Kaya lang, kahit na ayaw ko, sinabi ko na, wala akong magagawa, kundi kumapit sa patalim. Nung nakapagtapos na ako ng sekundarya, iniwasan ko na ng tuluyan si Sir. Ayaw ko nang makipag-ugnayan sa kanila dahil alam kong hindi na dapat na ituloy ang relasyon namin dahil ang balitang nakakarating sa akin, nakakahalata na ang asawa nito. Kaya, bago pa tuluyang sumabog ang chismis, inunahan ko na. Laging tumatawag si Sir sa cellphone ko noon. Pero, buo na ang aking desisyon para tumigil na siya. Nagpalit na ako ng SIM card. 2 buwan bago ang pasukan. Kinausap ako ni Aling Marie at ang sabi niya, hindi na daw niya kayang magtrabaho. Kaya, mas maganda daw kung kalimutan ko na ang pangarap kong makapagtapos sa aking pag-aaral. Nalungkot ako noon sa sinabi niya. Pero, naintindihan ko siya. Ang sabi ko noon kay Aling Marie, hayaan niya ako yung dumiskarte. Hindi pwedeng kalimutan ko ang mga pangarap ko. Kailangan kong ipagpatuloy kung ano man ang naumpisan ko. Ngayon pa ba ako susuko? Ang sabi ko sa kanya. Alam kong malakas ang loob mo. Kaya, sige, wala na akong magagawa. Hindi na kita pipigilan. Alam kong hindi ka makikinig. Basta, ang gusto ko lang, mag-ingat ka. Ang malungkot na sabi ni Aling Marie. Para po sa atin ang gagawin ko. Salamat po, Aling Marie. Salamat at naintindihan mo ko, ang sagot ko sa kanya. Nagyakapan at nag-iyakan kami noon. At pagkatapos ang iyakan na yun, lumabas ako at inumpisahan ko ng maghanap ng trabaho. At habang naglalakad ako, nakita ko ang mag-asawa at mukhang nagtatalo sila. Naawa ko nun sa babae dahil umiiyak ito. Maya-maya pa ay sumunod na nakita kong sinundan ako ng babae. Sabay sabing, Miss, pwede ka ba? Ibang-iba kasi ang ganda mo. Siguradong magugustuhan ka ng amo namin. Teka, mukhang may hinahanap ka. Pwedeng malaman, malay mo, matutulungan ka namin. Siya nga pala, ako si Mila. Si Lito naman, driver ni boss. Kanina pa kami dito. Naghanap kami ng babaeng gustong maging Uni, ang sabi niya. Anong Uni? Ang tanong ko sa kanya. Yung mga boss kasi namin, may pagka-liberated. Lumaki silang dalawa sa ibang bansa. Kaya yun, iba ang mga gusto nila. Ang sabi niya. Pwede ba linawin mo? Ang daming paikot-ikot eh. Ang sagot ko naman. Sumama ka na lang sa amin. At si boss ang magpapaliwanag. Hindi ko kayang sabihin dito. Nakakailang kasi. Ang sabi niya. Sumama nga ako sa kanila. At pumunta kami sa isang bahay. Pumasok kami sa loob. At naratnan namin ang mag-asawang nakaupo sa sala. At may mga alak sa kanilang harapan.
Natuwa ang mag-asawang ito nung nakita nila ako at itago na lang natin sila sa pangalang Dave at Mariel. Yung lalaki ang unang tumayo nun at iniabot niya ang palad niya sa akin. Nagdadalawang isip ako kung iabot ko din ba ang palad ko. Nung hindi ko pa iniabot ang palad ko, tumayo si Mariel at lumapit sa akin. Come on, huwag kang mahiya. Ako nga pala si Mariel at siya naman ang asawa ko, si Dave. Halika, maupo ka. At ano pala ang pangalan mo? Ang sabi nito. Pasensya na po kayo. Nakakahiya po kasi. Ako po si Ami. Ami po ang pangalan ko. Ang sagot ko naman. So, alam mo na ba ang dahilan kung bakit ka nandito? Ang tanong ni Mariel. At dahil sa tanong ni Mariel, napakamot ako sa ulo. Sabay sabing, hindi ko nga po alam eh. Sa katunayan, tinatanong ko sila kanina. Kaya lang, ang sabi nila, kayo na daw ang magsabi sa akin dahil naiilang daw sila. Kaya yun, sumama na lang ako sa kanila. Ganun ba? Sige, di bali na lang. Mamaya na namin sabihin sa'yo kung ano ang gusto namin ng asawa ko. Sige na, pumasok ka na sa kwartong yan. Maligo ka muna. At yung mga damit dun sa kama, yun ang isuot mo. Sige na, huwag kang mag-alala. Bayad ang bawat segundo mo dito. Pasok ka na sa kwarto at maligo ka na. Ang sabi ni Mariel. Nung narinig ko ang sinabi niyang bayad ang bawat segundo ko, hindi na ako nagdalawang isip na pumasok sa sinabi niyang kwarto. Pagbukas ko ng pintuan sa kwartong yun, bumungad sa akin ang napakagandang kwarto at napakabango. Naging malikot ang mga mata ko hanggang sa nakita ko ang mga damit na sinasabi ni Mariel. Tiningnan ko ang mga ito at halos hindi ako makapaniwala na yun ang damit na isusuot ko. At parang hindi ko kayang suotin yun. 90s ang damit na yun at sobrang nipis at iksi nito. Gusto kong tumakbo palabas sa kwartong yun. Kaya lang, naisip ko ang mga pangarap kong makapagtapos sa aking pag-aaral. Naligo na nga ako nun at sinuot ko ang mga damit na sobrang iksi. Pagkatapos kong maisuot ang mga yun, bumukas ang pinto at pumasok na ang mag-asawang Dave at Mariel. Nakakaloka ang tinginan nilang dalawa habang pinagmamasdan ang katawan ko. Nahiya ako that time pero hindi na sumagi sa isip ko ang mag-back out. Lumapit si Dave sa akin at dito na niya inumpisahan ang lahat. May mga luhang namumuo sa aking mga mata na kanina ko pa gustong ilabas. Naawa ko sa aking sarili dahil sa kagustuhan kong makapagtapos sa aking pag-aaral. Ginamit ko na ang katawan ko para matupad ang pangarap ko. Masakit at sobrang ramdam ko ang pagod. Nung natapos ang kaganapan sa loob ng kwartong yun, bale, 3 kami. Ako yung unang sumabak. Tapos, sumunod si Mariel. Miss Lady L. Yung unang beses na yun, nasundan pa yun ng napakaraming beses. At sa kagustuhan nilang huwag na akong magpagalaw sa iba. Kinausap nila ako at ang sabi nila, ako na daw ang palagi nilang kasama. Pumayag naman ako nun sa sinabi nila dahil mas safe kasi pag-iisang lalaki lang. Mayaman ang mag-asawang yun. Kaya, yung unang beses na may naganap, marami silang binigay. At yung unang beses na yun, nasundan pa yun
ng napakaraming beses. Bawat session may bayad at hindi lang basta bayad, malaking halaga. Once a week, ang gusto nilang pagbibigay ko ng special memories sa kanila. At dahil galante silang magbigay, nakaipon ako. Hanggang sa nakapagtapos na ako sa aking pag-aaral sa pamamagitan ng pagiging uni-girl ko. Magsisiman ako sa mga nagawa ko. Wala na akong magagawa dahil nangyari na. Ang ginawa ko na lang ngayon, dahil nakapagtapos na ako sa aking pag-aaral, hindi na ako muling bumalik pa sa pagiging uni. Sa ngayon, may maayos na akong trabaho. Single pa rin ako, Miss Lidiel, at patuloy na nag-e-enjoy sa buhay. Hindi ko nga alam kung magkikipag-asawa pa ako. Ang iniisip ko na lang kasi ngayon, mag-enjoy muna. Iba na kasi ang buhay pag may asawa na. Miss Lady L, dito ka na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Ami.